Maraming salamat po sa Cayetano in Action, ni Kuya Bunda. Dahil sa tulong po nila, napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Lahat sinusolusyonan, agad inaaksyonan. Sa Cayetano in Action, boy po na. Huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, may laban tayong patas. Huwag magpapapi, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Cayetano Action, agad. Ito po ang tanong ng Pilipino na may kinalaman po sa mga viral videos na ating napapanood. Ngayong gabi, ito po ang video na ating pag-uusapan. Panoorin natin ito. So narito po ang unang katanungan na may kinalaman po dito sa viral video na ito. Pwede bang kasuhan ang isang batang 9 na taong gulang ng pagnanakaw? Attorney Marian. Tito Boy, parang lagi naman natin pinag-uusapan to sa show, no? Meron kasi tayong Juvenile Justice and Welfare Act, Tito Boy. So sinasabi ng batas na to is pag below 15 years old, walang criminal liability ang bata. Ngunit, dahil po kahit wala siyang criminal liability at gumawa siya ng krimen, meron pa rin pong magagawa ang ating DSWD o ating mga kinauukulan, no? Pwede pong mag-community-based or intervention program po ang magulang, no? At saka kasama yung bata. Para hindi na siya maulit. Narito po ang pangalawang tanong ng bayan. Kapag below 15 years old ang bata, sino ang mananagot sa ginawa niya? Attorney Bern. Oo. Under our law, Tito Boy, meron tayong tinatawag na vicarious liability. I'm sorry? Vicarious liability. Oo. Na kung saan sinasabi na yung mga magulang na may parental authority over the minor children ay may responsibility sa kanilang anak at kung sila ay gumawa ng ganitong bagay, pwede sila maging liable for damages but not the criminal aspect of the case. For damages. Yes po. Pero hindi ka naman pwedeng mag-criminal charge doon sa bata. Yes. Okay. Narito po ang pangatlong katanungan. May karapatan ba ang tindahan na ibunyag ang pagkakakilanlan ng bata, wow, the identity, no, of the child sa social media? Ang sagot dyan, Tito Boy, hindi. Bawal. Kasi dito sa batas na binanggit ni Attorney Marian, no, yung mga child in conflict with the law, yun yung proper legal term niya, ay protected ang identity nila, protected ang records nila, yung records ng kaso, pati yung proceedings nila. So ako personally, Tito Boy, nung dating nasa law firm ako, naka-experience na ako na minor de edad yung kinasuhan, pinalabas kami lahat para mag-litis sila. So ang punto ko dito, Tito Boy, strictly confidential yung identity, court records, proceedings. Okay, what is the spirit of the law? Bakit protektado ang identity ng children below 15? I guess, Tito Boy, it recognizes the reality of us human beings na we make foolish mistakes as we're young and then eventually we grow... Dito sa edad na ito? Oo, di ba? We grow out of it, we reform as human beings. So, pinagbibigyan natin ng pagkakataon ang tao na magbago at hindi siya matali dun sa past niya, especially on such age. Okay. Sana lang dumating yung panahon na meron tayong members of the House, may mga legislators tayo in both houses na ginagawa ni Ate Pia, actually. Na sana ang consideration ay ano ba ito para sa kabataang Pilipino? Si Kuya Alan, di po ba? May bill siya for values. Tama. Number one, actually, ngayong Congress na ito, di ba? Bumabalik tayo doon sa values. What is this for the Filipino children? Kasi ako doon, yun ang tama sa akin nung bata. Na hindi ko alam kung bakit instinctively he will be a good boy, guided properly. Ganun ako ka-hopeful. Tony Bern, Attorney Rafi, maraming salamat. Attorney Marian, thank you. Maraming salamat. At sa inyo po, maraming salamat. Abangan niyo po ang marami pang mga viral videos
na minsan napapanood natin dahil nag-viral lamang. Pero dito sa Cayetano in Action, ang ginagawa namin ay tingnan natin, meron bang mga dimensyon na legal? May mga katanungan ba na pwede nating itanong? At ano ang legal dimension or dimension ng viral video na ito? Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pagsama sa amin tuwing linggo ng gabi. Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy. Paano tanggalin ang mga abala sa buhay? Isang nanay na nakatira sa dulo ng subdivision ang naaabala sa mga sasakyan, paso at basura ng kanyang mga kapitbahay na humaharang sa kanyang daan papunta sa kanyang bahay. Ano ang batas na kanyang panghahawakan para sa kanilang payapang pag-uwi sa kanilang tahanan? Makialam sa Payong Kapatid. Isang barangay employee ang tinatakot, pinariringgan at binabantaan ang buhay ng isang nakatatanda sa kanilang lugar. Ang abala sa kanyang pagkatao at hanap buhay, kanyang haharapin sa face to face. Si Edwin, hindi nakaramdam ng pagmamahal sa pamilya, naging salot sa kanilang lipunan, nakulong ng paulit-ulit. Paano siya nakapagbago, nakabangon at naging milyonaryo? Ang mga abala sa pangarap ni Edwin Samot, paano niya napagtagumpayan? Pakinggan sa Cayetano Inspiring Accounts. Mga abala sa buhay ninyong may kasagutang legal, sasagutin ng ating mga abogado sa attorney, yes or no. At kung lungkot ang sa inyo ay umaabala, papalitan namin yan ng papremyo, saya at pag-asa sa Alan Pia Pick. Lahat ng yan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Cayetano Action agad.